na parang yung tao nyo, alam na nila kung ano nangyari from Monday to Sunday. Question. Again, ang trabaho nyo mag-solve ng problems. Kaya dapat huwag nyo tingnan na pangit ang problema kasi pag may problema, may pera. Diba? Taxi driver, bakit natin binabayaran? Kasi nag-solve ng problema. Ang restaurant, bakit tayo nagbabayad? Kasi nagsasolve sila ng problema. Kaya kung gusto nyo kayong pinaka tumutok na grupo, dapat kayong pinakamagaling mag-solve. Nandiyan na ba yung kayo? Nakahulog lang. Kaya may issue eh. Kaya may... Akala ko sa bibig ko galing, sige parang ang laki naman. Parang ginla yung ano. Ang ginto yung kulay. Hands of Midas ka talaga. Jim. Okay, game. Ganun siya kasi, kaya dapat, kahit wala naman kasi problema mabigat, it's how you interpret. Kaya kung ikaw yung leader ng yung grupo or leader ng matarantahin, yung problemang maliit, minsan, Malaki. actually, liit lang naman. Dapat ganun kayo na, ang term ko dito, para kayong doktor, ako isa sa naging standard ko before, pag may minimit akong leader, I make it sure na meron siyang maririnig sa akin na hindi niya naririnig na. Kasi ang point ko nun, parang akong entertainer. Na pag ikaw ba minute ko, makikipag-meet ka ba ulit? Di ba? Parang pag nanood ka ng concert, manonood ka ba ulit? Kaya I'll make it sure na lagi ako merong bagong binabagsak. Ngayon, ang sekreto ka lang nun dati. Basta ka lang ng isang libro, ng isang chapter. Yung isang chapter na yun ang ikukwento mo. Tapos at the same na kung ano talaga yung message na gusto mong sabihin. Ang tatatak sa tao, grabe ang galing naman ito. Laging may bagong sinasabi. Di lalo siyang gusto niya akong inis pala. Dapat kayo ganun din. If you will be the core ng team po ninyo, dapat maging tourist spot kayo. Ano ba ang tourist spot? Pag pinuntahan, kahit magbayad, pag pumunta, you will feel good. Mai-inspire ka, mai-excite ka. Kayo bilang upline, tourist spot na po kayo ng mga downloads. Paano kayo magiging tourist spot? Dapat laging merong bagong maririnig sa inyo or makikita sa inyo. Dapat pananamit nyo, meron man lang nagbabago, pananalita nyo, may nagbabago, downline nyo, may bago. Ito yung direct ko, 5 taon na, ito pa rin direct ko. Diba? Hindi siya nakaka-motivate. Dapat lagi kang may bago na story sa downlines. Kasi yun ang nagpapamotivate lalo sa kanila. Sa meetings naman minsan, nagtuturo kayo ng abundance. Huwag naman sana paulit-ulit ang mini-meeting. Again, sinabi ko may weekly. Iba kasi yung weekly na culture. Iba naman pag may mga series of meetings pag gusto ng abundance or abundant. Ngayon, sa abundant na example, gusto mong magkaroon kayo ng panibagong goal. Mas maganda nag-meeting kayo sa mas matataas ng ceiling. So sa area mas matataas ang ceiling, ano feel niyo pag mataas ang ceiling? Galing mo. Wala. Okay. Ang lugar kasi malalaki, pati consciousness ang nag-a-adjust. Kaya dapat ibabagay na pag magbabago kayo ng goal, makaharap kayo ng malalaki, pati lugar magbabago din. Tapos kayo din as a person, pag may bago kayong gustong gawin, bagong ihit na goal, much better may mga binabago kayo sa sarili. Kasi yan ang magpaparemind sa inyo na may bago ka ginagawa. Kahit mga simpleng bagay. Kung dati nagtututbrush siya gamit mo kanan, kaliwa mo naman. Kasi nagde-develop yung right and left brain mo na mas effective siya actually pag sabay lang siya gumagalaw rather than mas nagiging strength ng isa lang. Kasi mas madalas sa atin pag tumagal, it's either left brain or right brain ang nadidevelop eh. Mas maganda, both siya. At para mas ma-develop siya, ginagamit mo palagi yung both. Hindi lang pwede kung anong nakasanayan, yun na lang. Kasi doon din ang nagre-remind mo, mas maging open ka na changes. Kaya importanteng namamasyal. Kasi pag namamasyal, may bago kang nakikita, mas nagiging open ang mind mo sa new learnings. Mas open ang mind mo sa new learnings, mas nakaka-program ka ng bago, mas bagong programming mo, mas nagbabago ang reality. Kasi ang reality lang naman natin, results lang siya ng inner world natin. Ang inner world natin, results lang siya ng programming natin. Ang programming, yan lang yung nakasanayan. Therefore, pwede palang baguhin ang results natin. Baguhin mo yung nakasanayan mo,
Then magbabago ang programming mo, magbabago ngayon ang results. Ang simple na po, tayo lang nagpapakomplikado. We want to change but we don't want na may magbago sa ginagawa natin. Hindi pwede. Kailangan magpapanaman. For example sa inyo, hanggang kailan kayo yung i-declare nyo kayo ang pinakamalaking grupo? Hanggang kailan kung kayo pinakamalaking grupo, dapat pag nagkakaroon ng event, kayo yung pinakamaraming attendees. Example ngayon, kung nakita nyo na may schedule tayo, 15 schedules, kailan ka magkakaroon ng sarili? Masarap umatay, oo. Pero mas maganda may sarili ka. Kung may sarili ka na, kailan kayo magkakaroon ng dalawa? Kung magdalawa ka, kailan magkakaroon ng 5? Yun lang naman eh. Hindi ka pwedeng kumita ng malaki kung sa mga maliliit na battle na yan, hindi ka nag-excel. Question? Okay lang po kayo. Tapos kung once a month, kung kaya nyo, meron kayong overnight sa isang resort. Anong pag-uusapan nyo doon? Gawa na kayo mga mild na mga training. It's more on banding. Kasi mas maganda, mas mura lang naman mag-banding sa resort. Kasi kung maglalago na kayo ng yung overnight, di ba mga 20 or 30,000 lang ata yan. And kung mga 30-50 kayo, so mga 2,000 lang yan. Doon na, mas madidevelop yung nyo. Tapos, hindi kasi lahat ng tao pare-pareho ng gusto. Kasi may mga ibang downline ako na naiwan sa kabila na hindi nila maintindihan yung logic ng inom. Na hindi naman kasi lahat ng tao ang gusto yung religious side lang. May ibang gusto ang religious side, may gusto ang uminom. Pag naging selective ka lang sa market mo na ito ugali ko, dapat ganito kayo lahat, hindi mo makikita yung iba't ibang ugali. Yeah, yun, dapat nagpa-basketball kayo. May mga iba sabi, nag-yoga. I-ano niyo yan. Kasi makita dapat na relatable kayo. Then, as early as now, mas maganda magkaroon na kayo ng fan page. Maging content creator na kayo. We don't have choice. Lahat po tayo magiging content creator. Pansin mo ngayon, natatanggap ko sa trabaho, dati resume, ngayon mag-upload ka lang sa YouTube ng video. Ganun ka lang ang ginagawa. May gusto ang kumpanyang coding ka. Yun, doon talaga tayo papunta eh. Resume na po natin ang content natin, kung ilan ang followers mo, di ba ilan. Ganun eh. Kaya, magsimula na as early as now. Ano yung content na gagawin nyo? Kung anong buhay nyo, huwag nyo na komplikado. Hindi nyo kailangan gayahin yung mga content creator na idol nyo. Kung anong normal routine mo everyday, i-vlog mo. Bakit? 2, 3, 4 years ago, ang labanan ng vlog to the highest level ng lifestyle. Doon na nauso yung, parang yung mga vlogger naging networker. Nagbabaliwan ng mga resulta, ganito, hanggang pumasok din yung mga casino. Yung casino, grabe din mga results. Ngayon, maraming netizens na naumay, parang may nabasa ko, kilala niya si Ning Mayaman, yung contractor, Alice. Hindi, sabi. Contractor, 555. Kaya yung kapatid mo yung babae. Alice, kilala niya. Sa bakal. Parang sila gumawa ng Mega Mall, ng SM. Gumawa. Ano nakakilala sa iyo? Ay, isa ko narinig na dati, pinapanood daw niya sa Smula. Pinapanood niya sa Smula din. Nung una, natutuwa siya. Nung tumatagal, nalulungkot na daw siya. Kasi, sino po na kasi parang nakita niya, imposible yung buhay niya maging katolikismo lang. Kaya marami ngayon ng mga marami ngayon ng mga netizen, mas gusto nila panoorin yung relatable. Pag sinabing relatable, kung ano yung totoong buhay natin, yan eh. Mag-vlog ka na magulo damit mo. May mga nakasampay dyan, mag-vlog ka nagluluto habang nag-motivate ka. Gawin niyo yan. Doon mas maraming namomotivate ng mga tao. Naglalaba ka, mag-motivate ka na siya. Hindi niya pa napanood yung sa TikTok. Hindi pa kayo nakaranas nanonood ng natutulog na tao. Di ba? Ako mabot ako ng magto 2 minutes, 3 minutes. Napamura ko, sabi ko, ba't ko pinapanood? Kasi,
Di ba relaxing moment na natin minsan ang TikTok, ang online. Kaya gaganon ka. Naghanap pa lang naman ang lilibangan mo. Kaya, upload lang ka lang ng upload ng content. Hindi mo alam kung sino ang tao matatyping ka. Tanong, di ba sa previous company namin, mga upline namin, wag na wag tayo magpo-post ng itsura natin, hindi professional. So, ngayon ba, okay lang kami na, halimbawa, habang naglalabag, walang problema Ano sa ka ba inyo? magiging tao? Yes po. Ano mo lang yung dupan na parang mas maganda nga na magulo damit mo, tapos nag-iis ka ng maayos, mag-opisina ka. Kwento, relatable lang. Yes po. Parang ito, Kasi matagal ko na pong plano yung nagmo-motivate pero naglalaba. Pero iniisip ko baka mapanood ng upline ko, masita ako. hindi, para sa akin, mas okay yun. Kasi Sige pa. relatable siya. Go ko May po. isa kong downline si Berna. Nagkwento siya parang comics sa TikTok. Paano siya nag-start, picture niya nung bata siya. Hanggang paano siya naging working student. Hanggang paano siya natanggal sa trabaho dahil sa sa pandemya. Hanggang paano niya nakita yung online marketing. Hanggang paano siya kumita. Hanggang paano siya nakalipat sa kondo. Na technically yung kondo, hindi naman kanya, yung pahay niya. Hanggang naregaluhan niya ng kotse yung tatay niya. Ang niregalo niya multi-cab na second hand. Na siguro ang halaga nun mga 100,000 na. Hanggang napagawa daw niya yung bahay niya. Yung bahay, as in, parang ang gasto niya sa mga 10,000 pinasingki. Siguro yung hollow blocks na pinafinishing lang ng gano'n. Ganon ang story niya. Siguro hindi siya aabot ng mga 300,000 shares. Kaya it's how you deliver sa online. Tapos na yung era, nakakaumay na yung pinaka-highest na brand, pinag-ganito, nakakaumay na. Kasi nga, Yes. nagsawa na niya. Mas cute na ngayon ang kinaka-term relatable. Relatable. Yun ang pinaka. Question po. Ako kasi nag-start ako mag-content pero yung mga content ko, yung mga dati po is yun nga, mga parang yung mga result, mga ganun yung mga pinupost ko sa page. Pag binago ko ba yun up, hindi kaya malilito yung audience ko dun sa... Hindi naman kasi pwede mo naman ang sunod itutong mo. Paano ka nagkaroon ng resulta? Yun naman ikwento mo. Ano bang yun? Kahit hindi ko na-delete up yung mga dati. Okay lang din. Content pa rin yun. Kung gusto niyo ng tips sa pagko-content, number 1, relatable. Para maramdaman ka ng tao na tao ka. Di ba noon, dapat ang pag-video nga sobrang perfect. Kaya nga may mga stabilizer pa eh. Ngayon, mas okay nang gumaganon yung camera eh. Dadagdagan mo na lang. Kasi nga, yun talaga totoong nangyayari. Second, shareable. Ang tanong, pag napanood ko ba to, i-share. Okay. Yan ang mga simpleng tatanungin nyo sa content na gagawin nyo. Pag nasa subscription, shareable, relatable, ang pinaka-isa pang importante, yung retention rate. Ano yung retention rate? Papanoorin mo dyan tatapusin. Anong pinaka-technique tapusin? Yung pinaka-climax, ilagay mo sa una. Putulan mo ng ulo. Imbis ilagay mo sa huli, ilagay mo sa una. Pero hindi tinuloy. Nasa unahan yung puputulin. Pagka manonood ka, ano ba nangyari? Ba't ba puputulin yung ulo? Haba ng dulo. Oo, yun yung tinatawag na hook na importante. Tapos yung retention. Pag nagawa niya na, kasi ang itong formula nila para mas maintindihan. Ang YouTube, Facebook, ang goal nila, tumagal tayo na nanonood sa kanila. Yun ang pinaka-goals nila. So yun, para tumagal tayo, dapat yung pinapanood natin, gusto natin. Kaya ang makikita mo, kadalasan, gusto mo. Wala ang tanong na tama ang sagot actually. Maganda ba ang barley sa katawan? Makikita mo lahat ng ganda. Pangit ba ang barley sa katawan? Makikita mo pangit. Bibigay sa'yo kung ano yung gusto mo. Ganun lang siya kasimple. Ngayon, kasi ang goal nila, lalong tumagal tayong manood, i-feed ka nila ng lagi mong gustong makita. Nagigets nyo? Ang virality nangyayari lang pag kahit ibang industry na gustuhan ka. Motivational ako. Saan ako ibibigay? Sa mga entrepreneur. Nagustuhan ako ng entrepreneur, pinanood ako ng dulo. Ilalagay ulit ako sa iba pang group ng entrepreneur. Nagustuhan ako, itatry na ilalagay naman ako sa medicine. Nagustuhan ako, itatry pa ako sa iba pang industriya hanggang yun ang virality. Kasi ibibenta na ako ni YouTube sa lahat. YouTube pa rin may control kung kanina ko niya ilalagay. Kaya para mangyari yung virality, ganun na. Pero pinakawala din yung formula. Ang pinakasimple pa rin, gawa ka lang ng gawa ng gawa ng Yes. gawa ng gawa ng gawa.
Hindi mo alam kung anong puputok. Hindi mo talaga honestly alam. Lalo ngayon, no, hindi na importante ang followers. Dati, pag million ng followers mo, expect mong sunod na video yung i-upload mo, millions of views. Wala na. Ngayon, wala na eh. Pantay na. Million ang followers mo, konti followers ito, pero mas nasunod niya yung meron siyang retention rate, meron siyang shareable, mas marami pa rin manonood ng video niya, even millions. Pantay na ang playing field niya. Pantay ang laban. Okay. Parang sa network, ako nakita ko rin sa networking, sa Ascendra, sa previous company, hindi mo na mahabol ang apply mo. Pag naka-establish na siya, marami. Dito kasi habol na habol mo kasi ang layo ng pairing sa direct referral. 3 times. Kaya ang ranking, hindi magiging favorable ng sobra sa nagdadirect. Nagdadalay. Yan ang uso. Nagbabago ang trend eh. Okay, question po. Sige. Hindi pa ako nakakapagsimula talaga mag-content. And planning ako, pero hindi ko alam kung saan ko siya sisimula. Huwag mo nang isipin kung saan. Pag gumawa ka na ng page, upload kayo na yan. Yun na yun, kahit Your video will be your first video will be your worst video. Ako nung una kong pag-vlog, napapamura ako kasi mag-isa ka. Hello, good morning. Gumawa naman tanga dito sa... Isang day ka na nagsasalita na. Pag nagsalita, may sumasagot eh. Nagbablog kang mag-isa ka. May ganun. Pero pag nasa moment ko susunod, wala na. Pag nasa labas ka, umawa ka na ng ganito. Hindi mo na makikita yung tao. Ang nakikita mo na lang yung vlog mo at content. Aabot kayo sa ngayon kasi masyado ka pang conscious eh. Yes. Pagdating ng Yun, conscious. Conscious talaga. Kaya hindi na-upload eh. Oh, yun. Gusto mo lahat maganda, perfect. Yun. Objectives, di ba? Hayaan mo lang pagtawanan ka ng gustong tumawa. Normal yan. Ang magtatawa lang naman sa'yo, yung hindi nag-vlog. Sa totoo lang yung talagang mga marunong magagaling, hindi yan. Yes. Hindi kanya pagtatawanan. I-motive. Para ako dati nag-wakeboard. Pag natutumba ako, nahuhulog ako, nagtatawanan yung mga walang alam. Yung mga marunong tuloy, get up, it's okay. Hindi motivate ka pa tuloy kasi alam nila yung pinagdaanan nung nagsisimula. Kaya magtatawa sa inyo dyan, sigurado ko, yung hindi naman talaga nag-vlog. Sir, saan po bang platform magandang mag-content? Maganda TikTok, Facebook? kung pagdating ng oras, gawa ka ng long form na videos sa YouTube, tapos hati-hatiin mo na, i-upload mo naman sa Reels at sa TikTok. Para isahang pagod, tapos hati-hatiin mo na lang yung mga 1 minute, 1.5, yun na i-upload mo sa iba. Yan dami mo ngayon makaka-upload. Kayo kung gusto niyo pagdating ng oras, gawa kayo ng parang mukha naman halos mga kaidarang wata nandito eh. Gawa kayo ng sitcom na parang kayo yung laging, kung nagkikita naman kayo every week, gawa kayo ng hanggang makilala kayo as a team. Pero, vlogger. Hindi kayo maubusan ng content yan kasi pag combine itong dalawa, ibang content. Pag ito nag-combine, iba content. Tapos as a person naman, matik na kayo, magkakaiba kayo ng ugali. May madrama, may hindi, may reklamador, may pasaway, may motiv. Lahat naman yun. Kada tropa, hindi pwedeng kumpleto ang isang tropa na walang tatanga-tanga. Hindi kumpleto ang isang tropa na walang bossy. May laging ganun eh. May isang tropa na laging tahimik lang. Ganun ang equation ng Earth. Pansinin mo, laging ganun kahit saan ka pumunta, pare-reho lang lagi ang napupuntahan. Kaya yun yung gawin yung vlog, gawin yung nag-enjoy, pupunta naman kayo ng iba-ibang lugar. Doon na kayo. Motivation, halong motivation, kalokohan, ikwento nyo yung kinakain nyo, ikwento nyo yung lugar. Hindi ka na mauubusan ng content, magsalita ka lang ng magsalita. Podcast. Ang mic ngayon, ang mumura na, may mabibili ka ng mic 1,000. Ang pag-vlog ngayon, ang ganda na kasi ultimo front cam, 4K na. Dati ang front cam, medyo malabo. Ngayon pati front cam, 4K na. Sa pagbibideo, matututunan nyo yung anak ko, 4 years old, marunong mag-edit. Mag-i-edit ng nagulat ako, nagta-transition pa. Alam mo yung asuka ba? Yung gumagano ganon. Gumawa siya ng ganon, gaganon siya. I-post niya, tapos may makeup siya. Gaganon naman siya. Iba-iba. Sabi ko, paano may hindi pinatutunan? Kasi ako bilang nagbablog, hindi ako marunong mag-edit. Alam ko gaano kahirap ang transition kasi pa isa-isa. Siya nakakapag yun pala sa CapCut. Sabi ko, paano nagawa yan? Tinignan lang daw niya sa YouTube. Hindi pa yung marunong mag-type dati. Yung voice command lang, mag-ano yun sa YouTube, tapos
Yeah, I'm sure mas kaya niyo po. Madaling lang naman din yun. Tapos, pag mas may bago kayong ginagawa, mas makaka-feel kayo ng excitement. Ang nagiging problema natin minsan, kaya hindi na tayo na-excite kasi wala lang tayo bagong ginagawa. Kaya kahit sobra kang excited sa Ascendra, pero 3 to 6 months from now, di-decline ulit ang excitement niyo. Kaya dapat may bago kayong gagawin, bagong resulta, bagong lugar na pinupuntahan. May nakaranas na ba kayo mag-hub? Magkaroon ng mag-hub? Yes. Sa mga nakaranas na pag-hubising, dapat laging may bago. May tipid days, may abundant naman. Kasi hindi pwede lahat na lang tipid days, pero payaman. Hindi nagtutugma. Eh, pwede ka naman maging abundant ng mura, mamalengke ka lang. May magaling magluto sa inyo, di ba? Luto ka ng minudo, tapos damihan mo lang patatas, magmukhang marami. May mga daya naman sa pagluluto. Tama. Ano ba po? Pag-vlog ba dapat naka-align sa... Hindi, huwag na muna ng alignment. Mag-vlog muna kayo. Pag may gumagawa na, saka nyo na ayusin. Sa ngayon, para-bara. Papasanayan lang muna. Oo. Pero masasuggest niyo po na yung haba ng oras ng video. For example, 1 minute lang ba lagi? Hindi, ano ba sa TikTok? Kung sa YouTube mismo, sa ano ba? Bahala ko po kasi gagawa ko ng page ko, pero personal ko. Parang kay Mark. Kung mag-motivate ka, mas maganda talaga mga 30 seconds, 1 minute. Ang ikli na ng span ng tao. Di ba dati sa atin ang 30 minutes, maikli na yan. Ngayon ang 5 minutes sa atin ang haba. Sa akin, pag may nakita ko nag-voice call, 5 minutes, sabi ko, pre, ang haba rin, hindi ko ito papakinggan. Sabi ko, pag-diretso na gusto mong sabihin. Iba ng span natin dahil sa TikTok. TikTok ang may kasalanan kaya umindi ng sobrang span natin. Bilis. Kasi gusto natin ng TikTok kasi ang bilis mag-shift ng emotion mo ng utak mo. So, kung motivation, 30 seconds na. Oo, may clear na talaga. Hindi na kailangan ng sobrang. Dati up sa YouTube, mapapanood mo mga 30 minutes. Pero ngayon, meron na silang clip na malilit na nauubos yung oras ko doon. Oo. Yung ano na lang, yung bagong pelikula. Sabi ko, nasa YouTube pala ako. Chinese. Nadaanan kayo doon, yung parang yung putol-putol na minsan nakahanapin mo, nasaan ba yung kasunod dito? Oo, yun. Nakakabwisit yun, yung walay part 2. Kasi Ganun. yung mga 1 minute na yun, andun lahat ng emosyon. Kaya ikaw talaga, 1 minute, ala, inahanap ko talaga sa online, yung buo. May minsan, may nahanap ko sa YouTube, yung buo, talagang tsatsak, ano ba nangyari? Nabitin eh. Yun ang May naalala pala siya. may mga ganun, or minsan payaman pala. Ganun. May mga ganun na ano nila, na formulate nila yung emosyon kung paano Nakukuha. ilagay lahat sa isang ikling. Kung magawa nyo yun naman. Oo. Kasi attention ang labanan sa Yes. attention, then after, saka mo na mabibenta. Attention is a new market. Yung importante kasi ako, ang laki na naging factor ngayon sa ingay din ng Ascendra, yung pangalan ko sa social media. Kanina may kasama si Kim, programmer to IT programmer sa Germany. Lumuwas dito, kasama yung mga ibang downline siya, nag-member din mga executive. Dahil nalaman lang na nagtayo ako, pero hindi siya networker. Nanonood lang siya ng videos ko sa YouTube. the Germany. Maraming ganun. Kanina may kausap ako, di niya naman tayo upload to buo eh. Hindi pa. HOH siya ng ibang company. Kung mag-Hall of Fame din ng ibang company, kausap ko kanina. Eh medyo, hindi ko mabanggit kung ilan sila. Basta mga HOF ng company nila na gusto rin sumabay. Kasi Salpak dito. hindi pa naman final. Pero gusto nila kasi nga medyo nagkaka-issue din sila sa company nila ngayon. Nagkataon lang isa ako sa pinaka-top priority nila kasi nanonood sila ng mga videos. Kaya as much as possible, you'll never know na parang ang video nyo, pinopromote nyo na yung sarili nyo. Tama. Yeah, as much as possible, upload kayo ng upload. Pwede ba ako pingin ng favor siya? Ano po yun? May target ko so kukunin ko yung check ko pa po 100,000 po. Tapos, tsaka ako pupunta ka sa office mo. Thank you lang ako sa project mo. Araw-araw mo pinandito. Talaga yung plano kong gawin eh. Yung plano namin. Walang problem sa akin.
Kasi para sa akin, mas gusto ko mga video. Bakit? Isa ka, hindi na mapapagod. Ang sipag magtrabaho ng video, 24 hours. Kasi, Totoo. Ay, CCTV. ang pa-share, isa, pa-share, ang dami. Isang video. Kaya by next week, pagdating na ng lahat ng products natin, din na, magpapaboosting na talaga ako. Kaya magkakaroon ng seminar tayo how to boost. Grabe. How to ganito, gagawa na kami ng mga clips na pwede niyong kunin. Tapos idagdag niyo na yung mukha niyo sa umpisa na kayo Yun. na nagsasalita. Tapos kayo Tama. boosting niyo. Yun. Galing. Gabugong tatas. Wala. Yun ang hinihintay. Mawiwindang ang buong industriya. Ngayon pa lang windang na windang na sila. Nagsisimula pa lang tayo. Kasi hindi mo, mga target ko, mga 1,000 distributor ang nagbo-boosting. Paano mo haharangan? Makikita yun ng buong industriya kasi same tayong algorithm. Mm. Kita yun. Mumulot kayo na payload. Ito yung gagawin kong video. Ang dami akong video. Itong isa. Hi, my name is Joseph Lim. I've been into network marketing for more than 22 years. Kung ikaw yung may kilala ka ba na networker, na nagkakotse, nagbago buhay, yumaman, nagkaroon ng mansyon, at minsan iisip mo sa sarili mo na sana nauna din akong katulad nila, siguro mayaman ako. May good news po ako sa inyo ngayon. Kasi ngayon po, nagtayo na po ako ng sarili kong MLM. May chance na po mauuna kayo ngayon kung sasabay po. Wow. Kaya kung interested po kayo, i-message nyo na po yung nagpadala ng video to para maintindihan mo kung ano yung company ginagawa. Yun. Pwede i-share na lahat. Target mo yung naghihingalong networker. Yung bagsak na yung tuka, napanood, dito pwede ako muna. Matatarget mo rin yung walang alam sa networking pero naririnig or may kakilalang networker. Kasi majority alam lang nila, kailangan lang mauna. Target nyo lahat. So, mag-boosting kayo, kambahan kung kanino bibigay. Nakita boosting ni Mark Go, okay, networking. Nakita boosting niya, okay. Nakita boosting ko. Kaya nung sa'yo, boosting mo na, ano ba to? Nakakurious, ang dami ko na nakikitang ganito. Bibigay kasi. Kayo, gaano na karami yung tinatanggay yung video, pero umabot ka pa rin sa point na bumigay ka. Enjoy, pag nakikita. Subliminal message, ano? Gaganon ang Bubugbugin ka na subliminal message. Video. Image. Kaya mga comment nga sa labas, lahat na daw nakikita nila, orange na sa Facebook. Tapos ngayon, pag tumawag ka, puro orange na. Pag tumawag ka sa messenger, puro orange na. Naka-ano na siya Royal True Orange. Subliminal tayo sa lahat. Yari pa sila sa Pasko. Hindi nagsabi. Pag namakita nyo yung tag-ibang kumpanya, hindi malulungkot eh. Alam no, ay pungkal, tanggalin mo nga yung pungkal. Sir J.E., may tatanong ako. Tayo magkaroon ng chance ulit magka... Sa ngayon po kasi di ba yung minamarket natin, so mas madali natin napapasama sa atin yung mga lagne-network, yung mga lagne-dento ka, yung mga nahimlay na. Kasi nga, kasi nag-start tayo. Dapat, mas maganda kung nauna, gano'n. Pero after 5 years, sir, anong mga plans ng Ang company? tagal niyan, basta sa akin within 3 years time, hopefully, mas tayo na tayo ng pinakamalaking networking company sa buong Philippines. Kami din kakagabi si Sir Jan. Magkausap kami ni Sir Jan, inano ko, niyaya ko siya dinner, tapos nakipag-meet naman siya. Tapos kwentuhan na kami bilang owner sa owner. Kasi syempre pag nag-meet kami before, distributor sa owner. Parang, yung mga tanong ko na about na paano ganito. Sabi niya actually, ang AIM Global, pinaka-start ng peak, 2013, 14, yun ang peak. Yung 6-7 talagang ang hina din daw ang bagal. Sabi niya, kayo kasi simula niyo lang pero ang ingay niyo na. Parang ilang taon na kayo nag-i-exist. Yun ang sabi sa akin ni Sir Jan. Na siyempre malaking factor yung experience din. Tapos yung ilang taon din talaga nag-build. Kaya yun ang isang factor. Tapos, huwag muna tayo, ako hindi ako mahilig masyado sa sobrang layo. Kasi sayang ng energy ng 5 years. Doon na muna tayo sa anong gagawin natin 1 month from now, 2 months from now. And by September, may mga maglalabas na ng sasakyan ng mga distributor. And by ground launching, hopefully may maglabas ng luxury car sa ground launching natin sa January. Yun yung mga kasi yung ka-meeting ko kanina, problema sa kanila, more on direct selling sila. Ngayon nilamon sila ng IAM,
Tapos nilamon sila ng mga ibang nagbibenta din ng same product nila. Kaya medyo laglag to kanila kasi hindi nila pinopromote. Story sells. Hindi ka pwedeng magbenta ng mahal kung walang story behind. Parang ganito. Para artista to, makapaningil ako, okay, ang birthday for Akos. Pero yung for Akos, minsan siya, sa kanya din pala mapupunta yung pera eh. Pero masarap pakinggan na may for Akos. Bili ka ng tubig na 20. Ito tubig na 50, pero ito tumutulong sa kapwa natin Pilipino. Mas masarap bilhin yung 50 pesos na tubig na tumutulong kaysa 20 pesos na tubig na walang tinutulong. That's marketing. Yes. Kaya sa atin, mas more on tayo, ang gusto ko, mas makilala tayo. Hindi lang sa nagbibenta, iba din, maging ibang level talaga ng software. Yes. Kaya within 3 years from now, tayong yung July 12, nakita niyo yung mga poster. Yung iba. Anong effect kaya ng mga taga-ibang company? Psychologically, ang effect nun, matataranta na naman sila. Psychologically, ang effect nun, wala ba't ang dami na nila agad? Ano na nangyayari sa amin? May ganun. Kasi ang lagi ko sinasabi, ang networking, laro siya ng matatalino. Yes, totoo na pwede kang yumaman isa sa left, isa sa right. Pero kung wala nagmamanage ng kabuuan, hindi rin yan. Kailangan pa rin meron nagmamarket. Kaya nga, yun ang binigay na trabaho sa akin kasi yun talaga pinaka-strength. Kaya Yes. tinatanong ako ni Don, ano daw pinagkaiba ng may-ari at ng distributor? Sabi ko wala, pareho lang ginagawa. Ang pagkakaiba lang, I have much power sa ngayon na magdesisyon, gawin ko yun. Yun ang pinagkaiba. Kaya, tututo tayo ng software. It's just a matter of time. Kaya lalo na ngayon, may product na tayo. Mapulido tayo na, mapulido yung lahat pati encoding. Most thing, expect nyo. Ganun. Ano ba? Lag na po. Simulan lang. Doesn't need to be perfect. Kami 3 to 5 years nag-ocular na kami sa Philippine Arena. Don't worry. Oo nga, nakita ko rin. Ako ang isang kong gusto gawin, mag-rent ng isang buong cruise ship. Wow. Mga 2,000 lang naman yan eh. 2,000 lang. Ang kapal. Grabe. Nandun tayo, lahat tayo, networker. Lahat nag-vlog, lahat nag-content. ang alaban lang kasi yung community. Totoo. If you don't have the community, di ba sa networking tumawid din ng gano'n? Mm. Yung kaming mga nakatawid na community, tuloy-tuloy yung laki ng network. Yung hindi Yes. na mga nakatawid, lumego talaga. Kaya di ako putok sila. So, pinagaling ko sila Albert, sila Pearl. Kami kasi, sino ba nakaisip ng community? For ako, 2015 pa lang. May community. Kaya right now, yun naman ang gagawin natin. Bibit-bitin natin ang community sa labas. Community. Mag-break talaga tayo ng records. Imagine kung may 2,000 na rent ng isang cruise ship. So, Hindi ko lang sure kung may nakagawa na nun na networking companies. Wala pa ata. Ilan lang naman. It doesn't need to be shoulder naman lahat ng company. Kasi pwede naman na kanya-kanyang gastos na isang alis lang tapos mas makakakuha lang ng discount. Pwede. Kaya ang dami na hinglay na gagawin ng question. Wala pa tayo sa isa. Pwede ba yung Chanting Kingdom? Sharing natin sa... Hindi, lahat ng... Ito lang na ano ko lang. Oh, pwede. Scale, Di ako sumasakay sa mga right? mga ano. Kumbaga sa iyo sa mga araw. Kung kasi intro. Wala naman. Kasi Pwede. walang imposible. Kasi maybe sa Oo, mga sa'yo bago, nun. nakakabalo. Sa lahat ng first time. Pupunuin mo yun, no? Tapos, Kaya yun. ang passion nagdidepende sa kasama. Hindi naman talaga sa lugar. Oo. Ah, Kasi bago tayo sa Hong Kong, kahit sino kasama. Paulit-ulit sa Hong Kong. Kasi iba-iba yung kasama. Kasama. Nag-iiba-iba yung sayo. Nag-iiba-iba yung kulit. Kung wala ng passion, i-ano ko na kayo. Thank you po. Sabi ko nga kay Margo kanina, series of meetings. Pag may, Hindi ka naman oo naman, anong problema? Darating pa kayo, mag-aaway-away kayo, magkakagulo. Sabihan nyo lang ako. Hindi, nag-away na kami kanina. Kasi Tapos na, una na yung away. War room. Pero sana, you need to be professional enough na magbagsakan mo kayo. Paglabas, bati-bati kayo. Tapos, dito lang dapat na nag-uusap ng lahat ng problema. Hindi na pwedeng malaman sa labas. Even ng partner po ninyo. Tama.
Kasi expect mo, pag kinento mo sa partner mo na nagkasagutan kayo, nga naman ang kakampihan niya si ito, kakapay niya yung partner niya. Magiging bias lagi ng advice ng mga mahal natin sa buhay pag tayo ang humihingi ng advice. Yes. Kaya much better, wag dapat harap-harap kayo mag-usap, mag-meet halfway. Or kung meron man na marunong mag-meet, yun. Kasi yun ang next na maging pagdadaanan niya. Na dapat mas maintindihan nyo na you are here for your group, hindi para sa sarili. Kaya hindi importante kung ikaw yung tama o ikaw yung mali. Ang importante, ano bang benefit ng grupo. Kasi kadalasan minsan nagaganito, ang focus sarili niya, hindi siya magiging healthy. Dapat ang focus niya yun. Teams. Kaya sabi ko naman, I will be open na pag may mga pinagdadaanan ka na medyo parang hindi niya talaga kaya. Sabihin niya lang, madaling-madali. Yun naman ang pinakatrabaho ko mag-solve ng problema. Okay? Last question. Picture na lang. Picture.